Oh, adobong kangkong na naman? Wala na bang ibang ulam kundi mga metal? Metal? Metal bush ng kamote, metal bush ng kangkong, metal bush ng sitaw. Aba, kulay berde na yung dumi ko nito eh. Ang ate talaga. Akala mo naman palagi nakakatuwa yung mga pinagsasabi. Nasa harap tayo ng hapagkainan, no? Bakit? Di naman ako nagbibiro ah. Hay, Jenna, kung nauumay ka na sa mga pagkain inihahanda ko, mabuti pa huwag ka nang kumain. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wag niyong binabastos ang pagkain, ha? Saka kayong dalawa, ha? Kung gusto niyo ng masarap na pagkain araw-araw, magbanat kayo ng buto para may pambili kayo. Pambihira, oh. Puro na lang reklamo ang tatamad naman. Hindi naman po siya nagrereklamo ko, Lola. Kaso nakakaumay na ho talaga eh. Ang mabuti pa manghuli na lamang ako ng isda sa ilog mamaya para naman may maiihaw. Sama ako, te. Baka makahuli rin ako ng hipon. Masarap ding sabawan yun eh. Sasama ka? Bakit? Wala ka bang trabaho ngayong araw? Sayang naman ang kikitain mo sa minahan kung absent ka. Tandaan mo ha, may binabayaran pa tayo kay Boss Manolo. Isa pa ungokluban na yun eh. Bakit tayo sisingilin talaga namang obligasyon niyang ipalibing ang tatay? Dapat nga sila pa magbigay sa atin ng pera eh. Dahil sa danyos, mantakin mo ha, ibinuwis ng tatay ang buhay niya para dapaan ng dinamitang sumabog sa loob ng minahan. Maraming nailigtas si tatay. Pero tingnan mo ngayon tayo ang ginigipit na kesyo ganito, kesyo ganon. Ni isa sa mga natulungan ni tatay, nasaan ngayon? Mga walang mga pakialam. Kaya nga kung makikita ko yung kaluluwa ni tatay ngayon, sasabihin ko sa kanya na isang malaking kalokohan yung ginawa niya. Sana hindi na lang siya nagpakabayani. Sana mas inunan niyang iligtas ang kanyang sarili. Sana tayo na lang ang inisip niya. Hindi sana tayo ganito ngayon. Mamimiss ko na nga ang tatay, ate. Pero huwag ka na magsalita ng ganyan. Kasi baka mamaya makarinig pa sa'yo. Mas lalo tuloy ako nawalan ng gana. Ay, siya nga pala, Alfred. Naniniwala ka bang si tatay yung pinaglamayan natin? Yun naman ang sinabi nila, di ba? Tsaka, bakit ka naman nag-aalinlangan? Kung buhay pa siya, di sana umuwi na siya dito. Pero di man lang nila tayo pinayagan na makita yung bangkay niya. Papaano nga tayo papayagan wasak nga daw, di ba? Imagine mo ba naman yung nasa bugan ng dinamita? Di gutay-gutay yung itsura ni tatay. Ay nako, kawawa naman siya. Sana din na lang talaga niya ginawa yun eh. Ay, kayong dalawa, daldala kayo ng daldalan sa harap ng pagkain. Pati ang tatay niyong nananahimik na dinadamay niyo pa sa mga kasutilan niyo. Hala, kumain na. Napag-uusapan lang naman namin siya. Kasi po, kayo din na nagmanggit ng tungkol sa kanya kanina eh. Ba't ako pa ang may kasalanan kung ganon? Puro kayo reklamo. Wala na nga tayong magagawa kung yun ang pinili ng tatay niyong kapalaran niya Maging masaya na lang kayo na naging bayani siya sa mga kasamahan niya. Bayani nga ba ang turing sa kanya ng mga taong yon? Mga wala na nga silang pakialam ngayon eh. Ay nako, tigilan nyo na yan. Hayaan nyo na kung anong isinukli nila sa kabutihan ng inyong ama. Basta kayong dalawa ha, payo ko lang sa inyo. Magsumikap kayo at wag nang umasa sa mga taong natulungan ng tatay ninyo. Ganon talaga ang buhay mga apo. Ang lumikha na ang bahalang magbigay ng gantimpala. Ay, pasensya ka na Lola. Napakabilis lang kasi ng mga pangyayari eh. Saka di talaga mawala sa isip namin itong si Alfred na baka may foul play na nangyari. Nakakaduda po kasi ni walang investigasyon. Sinabi na lang basta na nasa buga ng dinamita. Ni wala man lang police report o mga larawan. Hayaan niya na. Nasa tahimik ng lugar na ang tatay ninyo. Huwag na ninyong masyadong inaalala. Kayo lang ang masasaktan kung di nyo tatanggapin ang nangyari sa kanya. At saka, baka dahil sa ginagawa nyo mas lalong di matahimik ang kaluluwa ng tatay ninyo Siya nga pala la. Bigla ako naalala. May tinatanong sa akin si Mang Manolo
Yun daw dating sombrero ni tatay. Hinahanap niya eh. Ano bang sombrero yon? Saka, ano naman ang gagawin niya sa gamit ng patay? Ano ba yun? Yung palaging ginagamit ni tatay sa minahan? Gagi, hindi naman sombrero yun eh, kundi parang helmet. Baka yung minana pa ni tatay sa lolo noon na sombrero ng mga nakikidigma ng hapon. Ay nako, wala na yon. Naisama ko na sa libingan ng tatay ninyo. Bakit daw niya hinahanap? Hindi ko po alam eh. Wala naman siya sinabi. Lola, bakit mo tinanggap yung 50 mil na bayad nila sa pagkamatay ni tatay? Naging masaya ka ba sa ginawa mo na yon? Ipinagpalit mo ang hustisya sa kakarampot na salapi? Bakit mo sila pinatawad ng ganun-ganun na lang? Anong sinasabi mo? Kino-question mo ba yung naging desisyon ko? Bakit? Ano bang akala mo sa ginawa ko, ha? Akala mo ba madali lang? Nagtatanong lang naman po ako, La. At hindi ko kasi maunawaan noon pa kung bakit mas pinili mong tumanggap ng pera kaysa ipaglaban ang karapatan ni tatay. Akala mo ba yun ang tama? Pera lang ang kapalit ng buhay ng anak nyo? Tumigil ka! Nanginginig na nasampal ni Lola Nita si Jenna. Nagpantig kasi ang tenga nito sa narinig mula sa kanyang apo. Hindi na napigilan ng matanda na maluha habang pilit na pinipigilan ng kanyang galit. Halos 1 taon na rin ang nakakaraan mula nang mailibing ang ama ni na Alfred at Jenna. Namatay ito matapos daw isakripisyo ang sarili nitong buhay para sa kanyang mga kasamahan sa loob ng minahan. Ngunit hindi naniniwala doon ang magkapatid. Naging palaisipan sa kanila ang nangyari at kung bakit naman gagawin yun ng kanilang ama. Kilala nila ang kanilang tatay. Sila ang prioridad nito at hindi ang ibang tao. Palagi nitong pangako sa dalawa na kailanman ay hindi nito hahayaang mapahamak siya sa trabaho maski alam niya kung gaano kadelikado ang pagmimina. Alam nila na seryoso ang sinabi ng kanilang ama, kaya naman ang gusto talaga ng magkapatid lalo na si Jenna ay paimbestigahan noon ang nangyari. Ngunit hindi nangyari yon dahil tinanggap ng kanilang lola ang suhol mula sa may-ari ng minahan sa halagang 50,000 piso. Humihingal na napaupo ang matanda sa upuan at pahid ang kanyang mga luha. Para namang natauhan si Jenna. Parang gusto niyang bawiin ang lahat ng kanyang mga sinabi. Kahit kailan, hindi ko ipinagbili ang buhay ng anak ko. Nagawa ko lang tanggapin ang pera noon dahil gipit na ako. Wala akong alam na mapagkukunan para sa pangangailangan ninyo. Kung masakit sa inyo ang pagkamatay niya, doble-doble ang sakit sa akin dahil ako ang kanyang ina. Ngayon, kung may tampo o galit kayo sa ginawa ko, malaya kayong umalis ng bahay ko. Total malalaki na naman kayo. Hindi ko kayo pipigilan kung gusto niyong umalis. Hindi ako aalis, La. Sige po, pasensya na po sa mga sinabi ko. Hindi ko po intensyon na saktan kayo. Pero ngayon sasabihin ko na po sa inyo, Lola, na yung hindi nangyari noon na investigasyon, ako ang aalam sa tunay na nangyari. Kukunin natin ang hustisya para kay tatay. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, ay nakarinig sila ng mga kaluskos mula sa likurang bahagi ng kanilang bahay. Natigilan ng tatlo at nakiramdam. Nag-iingay din ang mga alaga nilang hayop. Maya-maya ay biglang may tunog na parang nasasaktan. Agad na tumayo si Jenna at dinampot ang isang sibat na yari sa bakal. Dito lang kayo, ha? Titingnan ko kung ano yon. Ate, sasama na kita. Hindi. Dito ka lang at samahan mo si Lola. Dahan-dahang naglakad si Jenna papunta sa kulungan ng alagang mga baboy. Nakakagulo pa rin ang mga ito at takbuhan sa kanilang kulungan. Lumapit na sila ng gusto ngunit hindi pa rin niya makita ang dahilan. Nagmanman siya sa paligid sa pag-aakalang baka merong sawa na nakapasok. Unti-unti niyang iniangat ang kanyang dalang sibat habang umiikot siya sa paligid. Ngunit bigla siyang natigilan nang makita ang nilalang na sanhi ng kaguluhang yon.
ang malaking bayawak. Kitang-kita ni Jenna ang walang habas na pagwakwak nito sa katawan ng alaga niya. Dinig na dinig niya ang tunog ng nadudurog na buto mula sa bibig ng halimaw. Ngunit hindi doon natapos ang katatakutang nakita niya. Dahil ang bayawak ay hindi isang ordinaryong bayawak lang. Bayawak ang ulo ngunit ang katawan ay sa tao. Malaki, nakakatakot at nakakapanindig balahibo ang anyo. Nakatitig na ito kay Jenna habang patuloy sa paglapa ng katawan ng baboy at mga laman loob at dugo ay nagkalat na sa lupa. Mabilis na napatras ang dalaga at hindi nagtagal ay nagdesisyon nitong tumakbo pabalik sa bahay. Nang makapasok siya ay kitang-kita ng kanyang mga mata ang labis niyang panginginig. Mabilis nitong isinara ang pinto at malakas ang boses na inutusan ng kapatid na isarado na mabilis ang kanilang mga bintana. Nabahala naman ang dalawa sa kakaibang ikinikilos ng dalaga. Ano bang nangyari? Bakit parang nakakita kayo ng multo? Hoy, Jenna, ano ba? Oh, okay ka lang ba? Ano mo nakita mo, ate? May aswang sa labas. Aswang? Si ate talaga, oh. Totoong sinasabi ko. Maniwala kayo. May tao sa labas pero bayawak ang ulo. Pinatay niya yung isang baboy natin. Sigurado ka ba sa nakita mo? Opo. Aswang na abwak ang nasa labas. Abwak? Oo, mga aswang na nasa anyong bayawak. Kung ganun totoo palang balitang kumakalat sa baryo na may gumagalang aswang dito sa atin. Napabalita rin kasi nung isang araw na naubos sa mga manok ni Kapitan Marco. Ano pong gagawin natin? Baka ubusin niya ang mga alaga ko. Abay, kailangan natin magsaboy ng asin sa kulungan. Baka sakaling umalis siya. Sigurado ba kayong epektibo yon? Hindi. Sabi, pwede daw yung pantaboy ng aswang, ate. Ako nang gagawa. Teka, di ba may buntot pagi ang tatay? Naitabi niyo po ba? Ayan sa may pinto. Sasamahan na kita, bunso. Hindi biro makipaglaban sa ganyang nilalang. Hindi yan tao kundi isang kampo ng demonyo. Sandali lang mga apo. Pakinggan niyong mabuti. Mukhang tumahimik na sa labas. Wala nang ingay mula sa kulungan. Naku, baka naubusan niya lahat ng mga baboy natin. Pati yung inahin ko. Huwag naman sana. Naku, kamalas-malasa naman Dahan-dahang binuksan ng dalawa ang pinto. Naunang humakbang na si Alfred palabas ng bahay. Mahigpit na hinawakan ni Jenna ang sibat, samantalang si Alfred naman ay ang latigo. Maingat ang ginawa nilang paglalakad. Ngunit pagdating nila sa kulungan ay wala na silang naabutang aswang. Nakahiga na ang mga alaga nilang hayop. Bagamat may mga namatay ay di naman yun naubos. 5 ang kabuang bilang ng mga baboy at 1 ang napatay ng aswang. Gamit ang ilaw ng flashlight ay nakita ng dalawa ang malaki at mahabang hukay sa lupa. Naniniwala silang doon dumaan ang aswang na abwak. Wala na, ate. Yung pambenta natin sa isang araw, yung pa dinali. Naunahan tayo ng aswang na yun. Ay, nako, sayang. Halina kayo sa loob. Delikado na dito sa labas. Doon na lang tayo mag-usap mga apo. Sabay na napalingon ng dalawa sa kanilang likuran. Sumunod sa kanila ang kanilang lola at narinig ang kanilang mga sinabi. Nakakadismaya talaga ang nangyaring ito. Kailangan malaman ito ni Kapitan. Maski naman sabihin niyo sa kapitan na yun Wala namang gagawin niyo kundi ang magpapogi sa mga botante. Walang aksyon. Walang alam sa pangangalaga ng kanya nasasakupan. Marami na palang napirwisyo at maging siya naging biktima ng mga alaga niya. Pero wala siyang ginawa. Tama na yan. Halina kayo sa loob. Baka narito pa ang abwak. Tayo naman ang madali nun. Mabilis na naglakad papasok ng kanilang bahay ang tatlo. Panay ang lingon at naging alisto. Pagdating nila sa loob ay maagap nilang isinara ang pinto.
at sinabuyan na rin ng asin upang proteksyon laban sa abwak. Nakakatakot na pala dito sa atin. Saan kaya naggaling yung mga aswang na yun? Dati naman wala, di ba? Hindi ko alam. Pero kadalasang mga ganyan, kung hindi naligaw lang, posibleng mga dayo. Naku wala namang ibang dayo dito kundi yung pamilya ni na Kaising, di po ba? Posible bang sila yung mga aswang? Tumahimik ka. Yan ang iiwasan mo, Apo. Huwag kang bintangero. Masamang magbintang ng tao. Lalo na walang ebidensya. Sorry po, Lola. May mga natira pa tayong alaga, Lola. Paano kung balik-balikan niya ang baboy natin? Baka wala nang matira. Ang kwento sa akin ng lolo ko noon, ang mga abwak daw ay pinalilipas ang 2 linggo bago sila ulit kumain. 2 linggo lang? Ibig sabihin posibleng magbalik yun dito pagkatapos ng 2 linggo? Paano na yung mga baboy ko? Kailangan lang naman natin makontrang abwak para maitaboy sila. Sapat na ba talaga ang asin, Lola? Ang alam ko takot sila sa sinag ng araw. Paano naman natin magagamit ang araw gabi naman sila umaatake? May punto ka naman doon, Iha. Kailangan natin ng mga albularyo o kaya naman ay antingero upang pumuksa ng abwak. Mabisa rin daw ang mga panlabang may lason, katulad ng mga sibat na lalagyan ng lason sa matulis na bahagi nito. Takot din sila sa mga bagay na may refleksyon tulad ng salamin. Ang liwanag na may ipon galing doon at matatapat sa abwak ay magiging sanhi ng kanilang pagkasunog. Kung ganun kailangan pala talaga nating maganda. Alfred, kaya mo ba? Ate, natatakot ako sa totoo lang. Huwag ka matakot. Mabuti pa magmamanman ako dun sa pamilyang sinasabi mo. Aalamin ko kung talagang sila ba ang mga aswang na namiminsala dito. At kung mapatunayan ko sila, pababayaran ko ang baboy ko. Komedyante ka talaga, ate. Sisingilin mo pa nangaaswang na nga. Ay nako, puro kayo kalokohan. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay pumasok na sa kani-kanilang silidang 3 at namahinga. Nang gabing yon ay hindi dalawin ng antok ang dalagang si Jenna. Hindi na ito mapakali sa kanyang higaan. Uupo, maya-maya ay tatayo na naman. May kakaiba kasi siyang nararamdaman ng mga oras na yon. Bumabalik sa kanyang isip ang nakitang itsura ng nakitang abwak. Bumangon ng dalaga at tinungo ang kanyang aparador. Matapos buksan yon, ay kinuha niya ang kanyang maliit na kahon kung saan niya itinago ang mga mahalaga niyang gamit. Kabilang na dito ang agimat na bigay sa kanya ng kanyang ama. 3 taon bago mangyari ang trahedya sa minahan, walang nakakalam sa kanya mga kasama na nasa kanya ang agimat. Hindi niya pinaalam sa dalawa ang bagay na yon dahil minsan ay nasisisi niya ang kanyang sarili. Naiisip niya na kung di sana yun ibinigay ng kanyang ama, ay marahil nakaligtas ito sa disgrasya. Buhay pa sana ang tatay niya. Bumalik sa pagkakahiga si Jenna. Itinabi niya sa kanya ang agimat. Nakatulugan na rin niya ang pag-iisip tungkol sa bagay na yon. Hindi niya alam kung ilang oras ang naging tulog niya. Nagising na lang kasi siya sa malalakas na katok at pagtawag sa kanya ng kanyang kapatid. Ate, gumising ka na! Nandito sa labas si Mang Manolo, kasama si Kapitan Marco. Kakausapin ka daw tungkol sa nangyari kagabi. Ate! Hindi sumagot ang dalaga. Bagkus ay tinakloban nito ang tenga at muling pumikit. Ngunit patuloy ang mga katok at pagtawag sa kanya, kaya napilitan na rin siyang bumangon. Ano ba naman yan, Alfred? Ang aga-aga. Bakit ka ba nagigising? Nandito nga po sila, Kapitan. Hinahanap ka. Kakausapin ka daw tungkol dun sa nangyari kagabi. Dapat kayo na nagsabi. Kailangan pa bang gisingin ako? Hoy, Jenna!
Ayusin mo yung ugali mo, ha? Hala, sige na. Pumunta ka doon sa sala at doon kayo naantay ng mga bisita. Ikaw ang kailangan magsabi sa kanila kung ano ang nakita mo kagabi. Ilarawan mong mabuti para makagawa sila ng aksyon tungkol sa bagay na ito. Wala nang nagawa ang dalaga, kundi ang lumabas sa tarapi ng mga naghihintay na bisita. Hindi na siya nag-atubili pang mag-ayos. Gusot ang kanyang buhok maging ang suot na damit. Nakita niyang tahimik na nag-aantay sa kanya si Kapitan Marco at ng ama nito sa sala. Magandang umaga, Jenna. Nandito kami ni Papa para alimin sa iyo kung ano nangyari dito kagabi. Bago sagutin ang tanong ng kausap ay napatingin ang dalaga sa nakabukas na pinto ng kanilang bahay. Nakita niya doon na maraming tao nakasilip maging sa kanilang bintana, mga tanod at mga osyoserong kapitbahay. Bakit o kailangan ko pang sabihin eh? Sa palagay ko mukhang kumalat na po sa baryo ang tungkol sa nangyari sa amin dito kagabi. Naiintindihan ko, Jenna, pero kailangan pa rin namin marinig mula mismo sa iyo kung ano talaga nangyari. Mas mabuti ng malinaw at walang labis, walang kulang na impormasyon. Hindi kami pwedeng magbase lang sa mga sabi-sabi. Sige ho, Kapitan. Ganito po kasi yon. Kagabi, mga bandang 10:00, may narinig kaming malakas na ingay mula sa likod ng bahay. Akala ko po'y simpleng hayop lang o baka isang lasing na napadpad. Pero nang lumabas ako para tingnan ang dahilan kung bakit nagkakaingay ang mga baboy ko sa kulungan, ayun, may nakita akong isang nilalang na nilalapang isa sa mga baboy ko. Nilalang? Anong klaseng nilalang? Isang nilalang na parang taong katawan pero bayawak ang ulo. Totoo ba sinasabi mo? Sigurado ka ba sa nakita mo? Bakit di man lang kayo humingi ng tulong sa mga kapitbahay ninyo? Mukha ho ba ako nagsisinungaling? Isa pa, masyado mabilis ang pangyayari. Di na ako nakapag-isip ng mabuti, Kapitan. Nakakatakot ang aswang na yon. Iso ang aswang ka mo? Bago pa makasagot si Jenna, ang mga tao sa labas ay nagsimulang magbulungan. Ang mga tanod at ilang kapitbahay ay nagsimulang lumapit pa. Halatang naaalarma sa sinasabi ni Jenna. Oo, isang aswang na sa buong buhay ko ngayon ko lang nakita. Nagulat ako. Mabilis akong bumalik sa loob ng bahay para sabihin kina Lola at Alfred ang nakita ko. Nang nagbalik kami, hindi na namin siya nakita. Nawala siyang parang bula. Hindi kaya namalikmata ka lang kasi di ba madilim kagabi? Baka naman totoong bayawak lang yung nakita mo. Hindi ka naniniwala? Eh ano pa bang pinunta niyo dito kung di naman pala kayo maniniwala sa sasabihin ko? Akala ko ba walang labis, walang kulang? Eh bakit ngayon kinukwestiyon mo ako? Ay, Jenna! Ay nako, nasabi ko ng lahat ng pwede kong masabi. Mabuti pa ho umalis na kayo. Nasa sa inyo na kung paniniwalaan nyo o hindi ang mga sinabi ko. Pero kung di kayo maniniwala, ayos lang naman. Walang kaso sa akin. Naniniwala naman kaming aswang ang pumatay sa alaga niyong hayop. Ngayong nakumpirma ko ng totoong nangyari, gagawin namin ang lahat para di na to maulit. Wow! Talaga? Bakit ngayon lang? Di ba hindi naman ito ang unang kwento tungkol sa pagsalaki ng aswang sa mga hayop? Maski nga ikaw balita ko inubos din ng mga alaga mong manok. Bakit? Sandali, kanino ko pa napapansin na parang ibang tabas ng bibig mo, iha? Nagpunta kami dito para alamin ang tunay na nangyari at magbigay na rin ng tulong kung sakali. Huwag mo naman kaming bastusin, iha. Ang anak ko, siya ang ama ng barangay natin. Di ko po kailangan ng tulong ninyo. Sige ho, iiwan ko na kayo. Napuyat ako kagabi kaya kailangan ko pang bawiin ng tulog ko. Mga kababaryo, handa ako magbigay ng pabuya sa sino mang makahuli sa aswang. Kailangan na nating tapusin ang pamimerwisyo ng nilalang na yon bago pa magkaubos ang hayop dito sa atin. O mas malala, baka tao na ang kainin niya sa susunod. Base sa deskripsyon ni Jenna sa itsura ng aswang, may ulo ito ng isang bayawa, kaya mag-iingat sana ang lahat.
Tama ang papa ko. Isa pa papaimbestigahan ko ito. At kung kailangang imbestigahan ng bawat bahay, gagawin natin para lamang mahanap ang aswang. Ayos Mabuti pala ang baboy pwedeng magkaroon ng hustisya. Mas mahalaga pa ang buhay ng baboy kaysa sa buhay ng tatay ko. Ano ang tono ng pananalita mo, Iha? Pinaparigan mo ba kami tungkol sa nangyari sa tatay mo? Akala ko ba'y tapos na ang usapin natin tungkol sa bagay na yon? Iba po ang pagpaparinig sa talagang ipinaririnig, Mang Manolo. Ano ba'y tinutukoy natin pinagkaintindihan natin? Pera? Porkit nabayaran na ninyo ang lola ko? Ayos na? Walang problema, ganun ba? Mang Manolo, di po ako titigil hanggat di ko nalalaman ang totoong nangyari sa minahan. Hindi ako titigil hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng tatay ko. Jenna, magtigil ka na. Hindi na nakakatuwa ang mga salitang lumalabas sa bibig mo. Pumasok ko na sa loob at kami na lang ang makikipag-usap kay Manolo. Tara na, ate. Pasensya na po talaga, Kapitan. Sus, tayo na ang nawalan ng mahal sa buhay. Bakit tayo magpapasensya? Kalokohan. Jenna, naiintindihan ko galit mo. Alam ko masakit sa iyo hanggang ngayon ang nangyari sa tatay mo. Pero hindi ito ang tamang panahon para pag-usapan ng isang lumang isyu. Nagpunta kami dito para pag-usapan ng nangyari kagabi at hindi para pag-usapan ng minahan. Pasensya na po kayo, Kapitan. At sa iyo, Manolo. Ako nang bahala sa apo ko. Kakausapin ko. Huwag na nating pahabain sana ito. Jenna, tama na! Pilit na hinila ni Alfred ang kapatid nang makita nitong may galit na ang boses ng kanilang lola. Ate, please. Tigil na muna. Halika na. Ipinasok na ni Alfred sa silid ang kanyang ate. Pagpasok nila, agad na umupo si Jenna sa gilid ng kama. Namumula pa rin ang kanyang mukha sa galit at sama ng loob. Tumabi sa kanya si Alfred. Ate, alam kong galit ka sa dalawang yon. Pero hindi dapat ganon. May tamang diskarte para makuha yung gusto natin. Hindi makakatulong kung lagi kang padadala sa emosyon mo. Paano ko titigil, Alfred? Hindi ko kayang palampasin na parang wala lang ang lahat. Walang hustisya ang pagamatay ni tatay. At lahat sila, lalo na si Mang Manolo, akala nila tapos na ang lahat dahil sa pera. Hindi ganun kadali yun. Oo, naiintindihan kita, ate. Pero hindi ito ang tamang paraan. Mas lalo kang hindi pakikinggan kung lagi kang nagpapasiklab. Tumayo si Jenna at nagsimulang maglakad pabalik-balik. Pinipilit kontrolin ang kanyang mga emosyon. Alam niyang may punto ang sinasabi ni Alfred. Hindi natin alam kung anong klase ng taong mag-amang yun. Hindi ka ba natatakot? Ako, ate, natatakot ako kasi ayaw kong mawala ka katulad ni tatay. Hindi na ako natatakot. Hindi na ako pwedeng umatras. Anong gagawin mo, ate? Tumahimik si Jenna at nang magkaroon ng katahimikan sa loob ng silid, doon nila narinig ang usapan ng kanilang lolo at nina Kapitan Marco at Mang Manolo. Ilang sandali pa ang nakaraan ay bumukas ang pinto at pumasok si Lola Nita. Ang tigas talaga ng ulo mo, Jenna. Bakit ganun ang ginawa mo? Masyado ka nagpadalos-dalos sa mga ikinilos at sinabi mo. Galit na galit ang kapapasok pa lang na si Lola Anita. Kaya't napatayo sa kinauupuan si Jenna para harapin ang kanyang lola. Wala namang masama sa ginawa ko, Lola. Normal na reaksyon lang yon sa isang anak na nangungulila at naghahanap ng hustisya para sa kanyang ama. O paano ngayon yan? Alam na nila na may plano kang alamin ang totoo. Sa palagay mo ba, makakapag-imbestiga ka pa niyan sa kanila? Wala na, Jenna! Nagulat ang dalaga sa sinabing yong ni Lola Nita. Hindi siya makapaniwala na sumasang-ayon na pala ang matanda sa kanyang mga binabalak. Lola, salamat sa suporta. Mahal na mahal kita. Mula sa araw na ito, suportado na kita, apo. Basta kung ano man ang balak mong gawin, maging maingat ka sa mga ikinikilos mo, ha?
Yung mga kalaban natin, mapera at makapangyarihan. Hindi sila basta-basta. Yung pagsalaki ng abwak, may plano na po ba kayo para hulihin ang hayop na yon? Wala pa akong naiisip eh. Ikaw, may naisip ka na bang dapat na gawin? Susuriin ko ang hukay na gawa ng abwak para alam ko kung paano ko gagawa ng patibong. Ang mga aswang na abwak, makakapal ang kanilang mga balat tulad ng mga bayawak. Kailangan matibay ang gagawin mong patibong. Opo, pag-aaralan ko rin po kung paano sila gumalaw. Kailangan na rin natin makapaganda ng mga gamit pamaslang sa aswang na yon. Iha, ang alam ko may itinago noong laso ng iyong tatay. Ginagamit niya ito kapag nangangaso sa kagubatan. Kukunin ko. Yun na lang muna ang gamitin mo. Nang makita ni Lola ang laso na kagad niya itong ibinigay kay Jenna. Pagkatanggap naman yon ay umalis na ang dalaga para gumawa ng patibong. Pumunta ito sa bukid para kumuha ng mga kawayan. Samantala, si Alfred naman ay pumasok na rin sa minahan na pagmamay-ari ni Mang Manolo. Siya ang naging kapalit ng amang namatay. Mag-isang inihanda ni Jenna ang mga kawayan. Nilagyan niya ng tulis ang bawat dulo. Sanay na si Jenna sa mga gawaing bukid, kaya naman madali na lang sa kanya ang ganong uri ng trabaho. Pagka-uwi ay dumiretso na siya sa likod bahay para magukay. Naging abala siya sa maghapon. Pagdating ni Alfred ay tinulungan siya nito. Inabot sila ng 10 oras ng gabi sa paghuhukay ng butas. Nang sapat na ang lalim nito ay isinalansan na nila ang mga kawayan sa loob ng hukay. Pagkatapos ay nilagyan nila ng laso ng matutulis na bahagi. Bukas ng gabi, malalaman na natin kung sino ang buwisit na abwak na tumarantado sa baboy natin. Kaya nga ate, sana epektibo yung patibong na ito para mahuli natin yung aswang na yon. Matapos nilang gawin ang patibong ay pumasok na sila sa kanilang bahay. Halos inabot na rin sila ng 10:00 ng gabi. Pagpasok ay doon pa lamang nila naramdaman ng gutom. Agad na napansin ni Alfred na wala sa bahay ang kanilang lola. Agad niya itong pinuntahan sa kwarto ng matanda pero wala ito doon. Walang pagkaing nakahain sa mesa. Wala ring laman ng kaldero at mga hugasin ay nakatambak pa sa lababo. Oh, nasa si Lola? Ewan, nandito lang siya kanina, Alfred. Nung tanghalian. Kaso, pagkatapos nun, naging abala na ako sa paghukay. Kaya hindi ko na malaya na umalis siya. Ako din Pagdating ko, diretso na ako para tulungan ka. Nako, saan naman pumunta yun? Nag-aalala ko. Hindi ugali ni Lola na umalis ng walang paalam. Isang sasakyan ang huminto sa harap ng kanilang bahay. Silipin mo nga kung sino yung dumating. Ate, si Mang Manolo at si Lola. Agad na lumabas sa magkapatid. Nakita nilang inaalalayan na matandang si Mang Manolo ang kanilang lola palabas ng kanyang sasakyan. Agad namang nagkatinginan ng magkapatid at parehas na nakakunot ang mga noo. Hindi maganda ang kutob ni Jenna pero nang mapansin na tila iika-ika ang lakad ng kanyang lola, ay kagad itong nag-alala. Ano po nangyari sa inyo? Bakit ganyan ang lakad nyo? Galing ako sa barangay hall, iha. Pauwi na sana ako pero nadaanan ko ang lola ninyo na parang hirap maglakad kaya hinintuan ko at inalok kong ihatid ko na. Bakit Lola? Saan po ba kayo nagpunta? Gabing-gabi na lumalabas pa kayo. Di man lang kayo nagpaalam sa amin. Samantalang nasa likod bahay lang ako. Nag-alala kami tuloy nitong si Alfred. Wag mo nang sermonan ng lola mo, Jenna. Sige na, tutuloy na rin ako. Alfred, ikaw na bahala sa lola nita mo, ha? Salamat, Manolo. Pagkalis ni Manolo ay inalalayan ng dalawa ang kanilang lola hanggang sa makarating sa kanilang sala. Ngunit bago nila ito napaupo ay isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lola Nita. Kagad na tumalikod si Alfred para kumuha ng isang basong tubig. Pwede na ba namin kayong kausapin? Anong ginawa niyo sa labas?
At totoo bang nadaanan ka lang na matandang hukluban na yon? O nakipagkita ka sa kanya? Ang totoo niyan ay sa barangay hall talagang sadya ko kanina pang hapon ako umalis. Pero wala kasi si kapitan ng mga oras na nagpunta ako, kaya naghintay ako doon. Hindi ko na malaya na lumipas na pala ang mga oras. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag nang nagpasya na akong umuwi. Ang kaso Kaso ano? Ipinakita na matanda ang mga sugat sa kanyang binti at mga braso. Ganun na lamang ang panlalaki na mata ni Jenna nang makita ang mga ito. Hindi ito nakapagsalita. Nabigla din si Alfred sa kanyang nasaksihan. Ano po nangyari sa inyo, Lola? Ang dami niyong sugat sa katawan ah. noong pauwi na ako, may humabol sa aking kakaibang hayop. Hayop? Anong klaseng hayop? Isang nilalang na gumagapang sa ilalim ng lupa. Isang nilalang? Ang ibig mo pang sabihin ay isang abwak. Pero di ba sabi mo, Lola, kada 2 araw bago sila maghanap ng makakain? Bukas pa dapat sila magpakita, di ba? Isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi lang isa ang abwak. Pwedeng 2 o mas marami pa. Nakakatakot naman kung ganun. Anong gagawin natin ngayon? Baka maubos sa mga alaga natin. Kaya nga ate, saka paano kung sa susunod di na lang po hayop ang atakihin nila at patayin? Paano kung tao na? Lola, di ba gumagawa ka ng anting-anting noon? Matagal na akong nag-retire na gawin yan. Alam mo yan, bata pa lang ako huminto na ako. Ang huli ko na lang nagawa ay mga agimat na ipinamana ko sa iyong ama na nasa iyo ngayon, Jenna. Matagal bago nakasagot si Jenna. Hindi niya akalain na alam na pala ng kanyang lola ang pag-iingat niya sa agimat. Napayuko siya at tila napahiya sa kanyang mga kasama. Totoo ba ate? Nasa iyo ang agimat ni tatay? Kailan pa? Ibinigay niya sa akin bago siya namatay. Huwag mo nang itago yan, Jenna. Mabuti pa ay magsanay ka na kung paano gamitin ang bagay na yon para mapakinabangan natin sa oras ng pangangailangan. Pero hindi ko po kasi maatim na gamitin yun, Lola. Nakukonsensya po ako. Dahil kung hindi ko po yung tinanggap, buhay pa sana si tatay. Nagkakamali ka, Apo. May dahilan kung bakit sa iyo ibinigay ng iyong ama ang bagay na yon. Kami ba ni Lola ang inaalala mo, ate? Sinisisi mo ba ang sarili mo sa pagkamatay ni tatay? Oo. Matagal ko nang kinikimkim ang bagay nito, Alfred. Madalas kong iniisip na kung sana hindi yun ibinigay sa akin. Sana man lang ay naipagtanggol niya o naprotektahan niya ang sarili niya. Mali ka, ate. Nangyari yun sa kanya dahil sa isang aksidente sa trabaho niya. Walang may kagustuhan nun. Pero Biglang naudlot ang salitang sasabihin sana ni Jenna nang nakarinig sila ng malalakas na sigawan sa may di kalayuan. Nagkatinginan silang tatlo at mabilis na sumilip sa bintana. Kitang-kita nila ang mga tanod na nagkakagulo at may isang bagay na tinitingnan. Ganun na lamang ang pandidilat ng kanilang mga mata nang makita ang isang tanod na halos nangalahati ang katawan. Wala na itong buhay at nagkalat ang ilang bahagi ng katawan sa lupa. Agad na kinuha ni Jenna ang kanyang sibat samantalang si Alfred naman ay ang itak. ano nangyari dito, Mang Manolo? Hindi ko alam. Basta na lang may umatake. Hindi ko nakita. Hindi ko naaninag masyado. Mabilis tong kumilos sa ilalim ng lupa. Wala kaming naging laban. Binatay niya si Bertig sa isang iglap. Wala po kayo nakita maski ano? Parang isang hayop na galing sa lupa Isang halimaw. Isang abwak. Ano? Isang klase ng aswang na may anyong bayawak. Sila ang bumibiktima sa mga alaga naming hayop dito nung isang gabi. Ate, anong gagawin natin? Nakatikim na ng tao ang abwak na yun. Delikado na ito. Ito na nga ba sinasabi ko Teka. Bakit alam niyo tungkol sa bagay na yon? Dahil nakita ko nga siya ng mata sa mata. At hindi ka sinaktan, ganun ba? Samantalang itong tanod namin nangalahati ang katawan. Wala na po tayong panahon para dyan.
Alam kong di kayo naniniwala sa akin, lalo na't pinagtawanan niyo din ako kaninang umaga, hindi po ba? Mabuti pa'y habulin natin ng abwak para hindi na makapaminsala ng iba. Saan ito nagawi? Sa gubat. Sundan natin. Nagpalinga-linga si Mang Manolo habang napapakamot sa ulo. Ngunit nakita niya ang seryosong ekspresyon sa mukha ng magkapatid at ng mga tanod. Nagsalubong ang mga kilay niya at napalunok. Mabilis na naglakad ang grupo papunta sa gubat. Habang naglalakad, ramdam nila ang mainit at mahalumigmig na hangin na may kakaibang amoy sa paligid. Isang nakakasulasok na amoy na tila nabubulok na karne. Napahinto si Alfred at sinenyasan si Jenna. Pinakiramdaman nito ang kaluskos sa lupa. Ate, narinig mo ba yun? Ang mga dahon ay unti-unting gumalaw at sa isang iglap ay may narinig silang kaluskos sa kanilang kaliwa. Tumigil sila sa paghinga at naramdaman nila ang presensya ng isang bagay na kumikilos mula sa ilalim ng lupa. Nagmamadaling gumapang palabas mula sa lupa ang isang nilalang na may anyong bayawak. Ngunit may mas matutulis na ngipin at mas malalaking kuko. Ang mga mata nito ay pulang-pula na parang apoy at naglalaway ang kanyang bibig habang sinusukat sila ng tingin. Walang sinayang na oras si Jenna. Hawak ang kanyang sibat, mabilis siyang lumapit at tinarget ang tagiliran ng abwak. Ngunit mabilis itong umiwas at bumalik sa ilalim ng lupa at naglaho. Mabilis siyang kumilos. Paano natin mahuhuli ang halimaw na yon? Nagkagulo ang mga kasama nila at inalala na baka isa na naman sa kanila ang maging biktima ng aswang. Nang makita ni Jenna na di na nagkakaisa ang mga kasamahan dahil sa takot, agad siyang umaksyon ayon sa kanyang nalalaman. Mabuti pa maganap kayo ng mga puno o mga halamang maraming ugat. Hindi basta-basta makakakilos ang abwak sa ilalim nun. Sa narinig ay tahimik na pumwesto ang mga tanod sa paligid habang naghihintay ng muling pag-atake. Alam nilang anumang maling kilos ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa kanilang lahat. Habang nag-aabang sila, nanatiling alerto ang bawat isa. Tahimik silang pinakikinggan ng bawat tunog, bawat kaluskos sa paligid, at tiniyak na nasa mabuting pwesto sila upang agad na makakilos kapag umatake muli ang abwak. Biglang may naramdaman si Alfred na paggalaw sa kanyang likuran. Paglingon niya, tumambad ang abwak na nasa anyong kalahating tao at kalahating bayawak na. Nakaambahan na ang matutulis nitong kuko sa likuran niya. Mabuti na lang at agad siyang nakaiwas sa mabilis na hampas ng halimaw. Sumugod si Jenna at mabilis ding itinarak ang sibat. Tumagos ito sa balikat ng abwak. Dahilan upang magwala ito at sumigaw ng nakakabinging ingay na nagpalipad ng mga ibon sa paligid. Sa nakita ay agad na tinaga ito ni Alfred subalit walang epekto ang itak sa kalaban. Inalis nito ang sibat na nakatarak sa kanyang balikat at itinapon yon. Ilang segundo lang ay agad na naghilom ang kanyang mga sugat. Samantala, pagkatingin naman ng magkapatid, pareho nakahanda para sa susunod na pag-atake ng halimaw. Tumayo si Jenna, agad na pinulot ni Alfred ang sibat at ibinigay kay Jenna. Nang sumugod muli ang abwak, pinatama ni Jenna ang sibat ng eksakto sa leeg nito. Bumagsak ang abwak sa lupa at unti-unting naglalaho ang pulang liwanag sa kanyang mga mata. Agad na nagsigawan ang lahat dahil sa tagumpay. Ngunit ang magkapatid, tahimik lang. Naghihintay sila dahil alam ng dalawa na anumang oras ay malalaman na nila kung sino ang abwak. Ngunit bago pa nila nalaman yon, muling may gumalaw sa ilalim ng lupa. Isa pang abwak ang nagpakita ngunit hindi para lumaban. Kinagat nito ang kasamang abwak at mabilis na itinangay. Hanggang sa nawala na sila sa likod ng matataas na damo. Tahimik na umuwi sina Jenna at Alfred nang matapos ang laban. Kapwa pagod ngunit masaya sa kanilang naging tagumpay laban sa abwak. Ate, totoo nga yung sinabi ni Lola. Hindi lang isa yung abwak. At yun ang kailangan natin paghandaan, Alfred.
maaring gumanti sa atin yung aswang na yon kapag nalaman niya na tayo nakasakit o nakapaslang sa kasamaan niya. At hindi nga nagkamali si Jenna. Ilang saglit lang ang saya nila ay napalitan kaagad na matinding kaba nang makarinig sila ng mabibigat na yabag galing sa kanilang likuran. Dahan-dahan silang lumingon at doon ay nakita nila ang isang mas malaki at mas mabagsik sa naunang abwak. Agad na naghanda ang dalawa. Nagmamadaling gumapang ito palapit sa kanila. Sa isang iglap, sumugod ito ng mabilis. Bago pa man makaabot ang abwak kay Jenna, mabilis siyang nakaiwas at sinubukang itarak ang kanyang sibat. Ngunit sa kasawiang palad, di ito tinablan na parabang tumama lang ito sa isang matigas na bato. Alfred, mag-iingat ka! Hindi basta-basta ang abwak na ito! Ah! Hindi inaasahan ni Jenna na biglang gumanti ang abwak at hinampas siya nito ng malapad na buntot. Agad na pasubsob sa lupa ang dalaga. Ate, mag-ingat ka! Tumayo ka na dyan, bilis! Halos mapaos ang binata sa kakasigaw nang makita niyang pasugod na ang aswang sa kanyang ate. Ngunit sa gitna ng kanilang takot, biglang sumulpot sa harapan ng aswang ang kanilang lola Nita. Nakasuot ito ng helmet na karaniwang ginagamit sa pagmimina at ang kanang kamay nito ay nakataas. Hawak ang isang umiilaw na bilog na bagay. Sa takot ng abwak, bigla itong lumubog muli sa ilalim ng lupa at mabilis na umalis. Nakita naman ni Jenna ang takot na mukha ng kanilang lola Nita. Mabuti naman at ligtas na kayo mga apo. Grabe ang pag-aalala ko sa inyo. Lola, ang galing ng ginawa nyo. Mabuti na lang dumating kayo. Kung hindi, baka kung napano na kami ni ate. Mabuti na lang kamo at nahanap ko sa pinagtataguan ng ate mo ang agimat ng iyong ama. Kung hindi, hindi ko kayo matutulungan. Ang agimat ng iyong ama ay kayang magbigay ng lakas at liksi. Takot din ang anumang klase ng halimaw o nilalang na may kapangyarihang itim sa liwanag ng agimat na ito. Kaya ikaw, Jenna, bilang ikaw ang pinamanahan nito ng iyong ama, kailangan mo nang isuot ito parati para gawing sandata anumang oras na malagay sa panganib ang isa sa atin. Umuwi na ang tatlo sa kanilang bahay. Mabilis na isinarado ni Alfred ang pinto at doon ay muling ipinagpatuloy ang kanilang naging usapan tungkol sa abwak na nakainkwentro. Ano mangyayari ngayon, ate? Mukhang nagiganti yung abwak na yun, ah. Nagiganti? Eh bakit siya magiganti sa inyo, Aber? Napatay po yata namin ni ate yung kasamahan niyang abwak eh. Kung ganon, totoo ngang dalawa ang abwak. Hindi po tayo nakakasiguro kung dalawa lang, Lola. Hindi natin alam, baka isang pamilya sila. Anong gagawin natin? Baka kilala tayo ng mga yon. Gaganti at gaganti sila. Wala naman tayong dapat nakatakutan. Ngayong nasa atin ang agimat, basta't tanggapin lang ni Jenna ang responsibilidad sa paghawak nito at dumaan sa pagsasanay at pag-aaral, hindi tayo masasaktan ng mga halimaw na yon. Pagkarinig noon ay lumapit si Jenna sa kanyang lola at maingat na kinuha mula dito ang helmet at agimat ng ama. Nakahanda na po ako, Lola. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay pumasok na sila sa kanilang mga kwarto. Matapos makapaglinis ng sarili at makapagbihis ay umupo na ang dalaga sa kanyang katre. Agad niyang hinawakan at niyakap ang agimat ng ama. Maya-maya'y kinuha niya ang helmet at pinagmasdan ng bagay na yon. Agad niyang napansin na may nakasuksok na papel sa loob noon. Dala ng kuryosidad, kinuha niya ang bagay na yon at binuklat. Napayak si Jenna nang malaman na sulat yon galing sa kanyang ama. Isang mensahe na nakasulat para sa kanya. Nang mabasa ni Jenna ang sulat ay nakaramdam siya ng tila panghihina. Ngayon ay alam na niya ang totoo. Hindi aksidente ang pagkamatay ng kanyang ama. Kinabukasan, kinamulatan na ng mga tao sa baryo ang isang malaking pasabog. Ang pagkamatay ng asawa ni Mang Manolo. Ayon sa sabi-sabi, inatake ito sa sakit sa puso. Naniniwala ba kayo sa sakit sa puso ang ikinamatay ng asawa ni Mang Manolo? Anong ibig mo sabihin, ate?
Hindi ka ba nagtataka? Nagkataon lang ba na kasunod ng pagkamatay ng abwak ay namatay din ng kanyang asawa? Iniisip mo bang siya yung napatay nating aswang kagabi? Pero ate, imposible naman yun. Kasama nating tumutugi sa aswang yung matandang yun. Pero nakita mo bang nakipaglaban siya kagabi? Hindi ka sigurado sa matandang yon. Baka nga siya pa yung nagpain sa mga tanod kagabi para makakain ng aswang. Tumigil ka, Jenna. Igalang mo kahit papano ang patay. Huwag kang magsalita ng ganyan. Masama ang nagbibintang. Pero may posibilidad, Lola. At kung tama ako, dapat tayong mas mag-ingat dahil bigatin pala talaga ang mga kalaban natin. Alam ko, malakas ang kutob ko na may kinalaman din ito sa nangyari kay tatay sa minahan. Tumigil ka na, Jenna. Huwag na natin itong pag-usapan, lalo na sa harap ng hapagkainan. Isang malakas sa buntong hininga ang pinakawalan ni Jenna. Alam niyang mabigat ang mga paratang na kanyang sinabi pero ayaw din naman niyang ipikit ang kanyang mga mata at itikom ang bibig sa mga posibilidad. Naintindihan ko naman ang punto niyo. Lalo ka na, Lola. Pero para kasing may mali eh. Kailangan nating alamin ang totoo. Hindi natin pwedeng baliwalain ng mga palatandaan. Pero paano kung mali ka, ate? Ano magiging epekto nun sa mga tao? Baka magdulot lang ito ng takot at pagkalito o mas malala ng gulo. Paano kung tama ako? Paano kung lalong lumaki ang kaguluhan sa baryo dahil sa pagbabaliwala natin? Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa iyo, Apo. Pero kailangan natin kasing maging maingat at huwag magpadalos-dalos. Isang maling hakbang, maaari nating ikapahamak lahat. Alam ko nag-aalala ka sa akin, Lola. Pero hindi po ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Malakas ang kutob ko na may itinatago ang pamilya nila. Kung ano man yung pinaplano mo, Apo, sana mag-iingat ka. Mamaya po pala ay aalis po muna ako. May mahalaga lang po akong pupuntahan. Ha? Saan naman? Saka ko na lang po sasabihin, Lola. Pagkatapos ng kanilang agahan ay pumunta ang dalaga sa loob ng gubat. Sa sulat kasi ng kanyang ama ay may nakaguhit na mapapapunta sa nag-iisang kubo sa masukal na gubat. Suot niya ang agimat sa kanyang liig at sa ulo naman ang helmet. Halos 2 oras din siyang nagpalakad-lakad sa loob hanggang sa nakita na nga niya ang kubo. Lumukot ang kanyang noo nang makita ang sinasabing kubo. Sa kanyang harapan ay tumambad ang isang lumang kubo na tila matagal ng abandonado. Ang mga dingding ay gawa sa luma at nangingitim na kawayan at sira-sira na. Ang bubong ay yari sa pinagtagpi-tagping dahon ng nipa, ngunit naglalagas na ang karamihan dito. Sa paligid ang mga damo ay gumagapang na paakyat at tila nag-uunahang bumabalot sa buong kubo. Medyo nag-alangan siya ng mga oras na yon at nagdalawang isip kung papasok ba o hindi. Hindi ako pwedeng umurong. Kailangan kong gawin ito para sa kaligtasan ng pamilya ko. Para kay Alfred. Para kay Lola. Umingit pa ang pinto ng bahagya niya itong buksan. Agad niyang napansin na may ilang nakasabit na mga lumang gamit sa loob ng kubo. Mga gamit na parang pagmamay-ari pa ng mga sinaunang mandirigma. Mga nangangalawang na itak, baril at iba pa. Maglalakad pa sana siya papasok ng kubo pero may biglang pumatong na malamig na bagay sa kanyang balikat na dulo ng isang mahabang baril. Nang lingunin niya yon ay nakita niya ang isang matandang lalaki. Magulo ang buhok nito at may mahabang balbas. May nakasalpak na tabakong walang ninga sa bibig. Idinura niya yon sa lupa. Sino ka? At anong ginagawa mo sa bahay ka? Kayo po may-ari ng bahay na ito? Ako nga. Sino nagbigay ng pahintulot sa iyo para pumasok dito? Alam mo bang pwede kitang paslangin dahil sa kapangasan mo? Huwag. Nagpunta lang ako dito kasi bili ng aking ama na kailangan kong pumunta dito. Sino ang tinutukoy ba? Si Tatay Arnel po. Arnel? Para awa niyo na po, Impo. Di po ako masamang tao. Huwag po ninyo akong patayin.
Tingnan nyo, ito yung sulat niya sa akin. Pablot na kinuha sa kanya na matanda ang iniabot na papel. Kung gano'n ikaw nga ang anak ni Arnel. Kilala niyo po ba ang tatay ko? Oo, iha. Halika. Sige, pumasok ka muna. Maari mo bang ikwento sa akin kung anong nangyari sa kanya? Matapos maupo sa isang lumang kawayan ay agad na isinalaysay ng dalaga ang lahat ng mga nangyari. Maging ang kanyang mga hinala sa may-ari ng minahan ay kanya ring sinabi. Tahimik lang na nakinig sa kanya ang matanda. Maya-maya ay tumayo ang matanda at kinuha nito ang gasera. Sinindihan niya yon. Binuksan niya ang isang sikretong lagusan sa sahig. Nauna nang humakbang ang matanda sa hagdang yari sa putik at may hawakang kawayan. Pababa yun sa pinakailalim na parang tunnel. Ang madilim na lagusan ay papunta sa isang maliit na misteryosong silid kung saan makikita ang iba't ibang mga nakakamanghang lumang mga kagamitan. Sa isang dingding, nakasabit ang iba't ibang uri ng anting-anting. Bawat isa ay may kanya-kanyang mga hugis at ukit. May mga kahoy na sinlaki ng palad, mga bakal na may nakaukit na orasyon at mga kwintas na may batong kristal na kumikislap sa ilaw ng gasera. Sa gitna ng silid ay may lamesang yari sa kahoy na puno ng alikabok at mga natuyong kahoy. Sa ibabaw nito ay may nakalatag na mga bote ng langis na may iba't ibang kulay. Sa tabi ng mga bote ay may nakahilerang mga sandata, mga kutsilyo, itak at mga punyal na iba't iba ang laki. Sa kabilang sulok, may isang malaking kahon na yari sa bakal at may nakakabit na kandado. Nakaukit dito ang simbolo ng kalasag at isang mata na animoy bantay sa sikretong lalagyan. Yung mga gamit dito po sa loob, kayo po bang may-ari? Oo, ako nga. Isa po kayong albularyo? Hindi ako albularyo pero isa akong antigero. Yung huli kong ginawang agibat, ibinigay ko kay Arnel. Ho? Bakit sabi ng lola ko siya ang gumawa ng agimat na ito? Paano naging ikaw? Ako ang totoong may gawa at hindi ang lola mo. Sa bagay, mukhang ikaw ang nagsasabi ng totoo dahil sa maraming agimat dito. Pero bakit niyo po itinago ang mga ito dito? Kailangan ng mga ito sa labas dahil may banta ng abwak sa baryo. Mga abwak? Opo, at isa sila sa problema namin. Nagsimula na silang magasik ng lagim. Ilang tao na rin ang napapatay nila. At si Itay, alam niya ang tungkol sa kanila. Hindi ako naniniwala na namatay sa pagsabok ang tatay ko. Baka may kinalaman ng mga abwak. Posible, pero mahirap patunayan yan, iha. Kailangan mo na matibay na ebidensya bago mo isiwalat sa lahat ang sikreto tungkol sa mga abwak. Gagawin ko talaga ang lahat para mapagbayad ang mga walang hiyang nilalag na yan. Sige, gagabayan kita. Marahil oras na nga para mapasayo ang sandata na kapares ng agimat. Oo nga po pala. Saan po sa mga ito ang sandatang inihanda ni tatay? Mali ka, iha. Ako ang naghanda sa sandatang iyon para sa iyong ama. Talaga po? Wow! Halika, heto, ipapakita ko sa iyo. Nang mabuksan ito ng antingero ay agad tumambad sa mga mata ni Jenna ang isang punyal. Isang uri ng sandatang may talim na yari sa kombinasyon ng bakal at pilak na hinaluan ng espesyal na langis. Ang hawak nito ay may ukit na simbolo ng kalasag at mata. Ang talim naman nito ay may nakaukit din ng mga orasyon o dasal sa sinaunang wika. May kakayahan ng sandatang ito na magdulot ng matinding sakit sa katawan ng mga aswang na parabang sinusunog sila mula sa loob. Dahil sa espesyal na langis, napapatay nito ang aswang nang hindi na kinakailangang tagain na maraming beses. Ang astig nito. Ibibigay niyo po talaga sa akin to? Oo,
Ikaw ang pinamanahan ni Arnel ng agimat kaya ikaw na ngayon ang bagong may-ari ng punyal na ito. Pero kailangan mong dumaan ng kaunting pagsasanay at kailangan mong pagpalain muna ang mga agimat sa ilalim ng bilog na buwan. Ito ang magbibigay sa kanya ng higit na kapangyarihan laban sa mga nilalang na kadiliman. Nakahanda po ako. Pero Impo, pwede po makahingi din ng isang agimat para naman po sa kapatid ko? Iha, hindi lahat ng tao ay handa o dapat magkaroon ng ganitong kapangyarihan. Ang mga agimat ay hindi basta-basta ipinamimigay o ipinagagamit sa iba. Sa maling kamay, maaaring magdulot ito ng mga panganib maging sa taong may tanga nito. Maraming aswang o mga nilalang ng dilim ang maaaring magtangkang agawin ito sa kanya para gamitin sa kasamaan. Pero bakit ako? Bakit ako binigyan ni tatay? Dahil ang agimat ang pumili sa iyo. Ha? Hindi ko po maintindihan. Maintindihan mo rin sa tamang panahon, Iha. Oh, sige po. Kung gano'n nakahanda ako. Gagawin ko ang lahat, mailigtas lang ang buong baryo namin. At para sa hustisya ni tatay. Gamitin mo sana ito na maigat. Opo, maraming salamat po. Pangako, gagamitin ko ito na maayos. At hindi ko hayaang masayang ang sakripisyo ni tatay. May isa lang akong paalala. Hindi ang lakas ang kailangan sa labanang ito. Tandaan mo, gamitin mo rin ang iyong utak at puso. At ito pa, hindi lahat ng nilalang ng kadiliman ay kaaway. At hindi lahat ng tao ay kakampi. Huwag kang basta-basta magtitiwala. Opo, naintindihan ko po. Mag-iingat po ako. Sige, Iha. Pupuntahan na lang kita mamayang gabi sa inyo para sa pagbabasbas ng mga agimat. Sige po. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap at matapos makuha ang punyal, ay nagpasya na si Jenna na umuwi. Habang binabaybay niya ang makitid na daan pabalik sa baryo, ay ramdam niya ang responsibilidad na biglang naatang sa kanyang balikat. Hawak niya ang punyal sa kanyang kamay. Ngunit bigla siyang napatigil nang maalala na hindi pala niya nasabi sa matanda kung saan matatagpuan ang kanilang bahay. Ngunit dahil medyo nagtagal siya sa kubo ni Kalube, ay di na niya nagawang bumalik. Magagahol na kasi siya sa oras at naisip na baka abutan siya ng dilim sa daan pa lang. Ayaw niya mag-alala ang lola at kapatid. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Pagdating niya sa kanilang bahay, ay agad siyang sinalubong ng kanyang lola Nita na baka sa mukha ang pag-aalala. Saan ka ba galing, bata ka? Kanina pa ako nag-aalala sa iyo Ginawa ko lang po ang bili ni tatay, Lola. Eto, tingnan nyo. Nasa akin na ang punyal na makakapatay sa abwak. Punyal? Teka, pamilyar sa akin ang bagay na ito Saan mo ito nakuha? Ibinigay po yan sa akin ng isang matandang lalaki sa gubat. Nagpunta ka ng gubat mag-isa? Abay, nasisira ka na ba ng ulo mo, Jenna? Lola naman, hindi pa siyempre. Pero ito kasi ang bili ni tatay. Diyos ko naman, bata ka, Ay, ewan ko ba kung bakit ka lumaking ganyan. Kaya babaeng tao, lalaki kong kumilos. Daig mo pa yung kapatid mo Yung totoo, nagkapalit ba kayo ng kasarian? Ay nako, masisiraan yata ako ng bait nito. Hindi na singot ni Jenna ang kanyang lola, bagkus ay tumawa lang ito ng tumawa at niyakap ng mahigpit ang kanyang lola, bago nagpaalam na pupunta na sa kanyang silid para magpahinga. Dahil sa sobrang pagod, hindi na namalayan ni Jenna na nakatulog na siya ng matagal. Oras na ng hapunan nang gisingin siya ng kanyang lola Nita. Habang sila'y naghahapunan, isang malakas na katok ang kanilang narinig. Parehong napatingin sina Lola Nita at Alfred kay Jenna. May inaasahan ka bang bisita, Jenna? Naku, baka manliligaw na ni ate yan. Yak! Magtigil ka nga, Alfred. Ako na lang magbubukas.
Tumayo siya upang alamin kung sino ang bisita. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at tumambad sa kanyang paningin si Kalube. May bitbit na gasera sa kanyang kaliwang kamay. Nagulat si Jenna. Agad niyang inisip kung paano siya natagpuan ni Kalube. Ngunit hindi na siya nagsalita o nagtanong. Agad niya itong pinatuloy sa loob. Lube! Nita, matagal na panahon na. Kumusta ka? Hindi kaagad nakapagsalita si Lola Nita. Tila hindi niya alam kung lalapitan o iiwasan si Kalube, ang lalaking minsan niyang minahal at naging kabiyak. Si Alfred naman ay napatingin kay Jenna. Pareha silang naguguluhan sa kanilang nakikita. Lola, kilala niyo po si Kalube? Oo, Jenna. Si Lube. Siya ang dati kong asawa. Ang inyong lolo. Akala ko po sabi niyo noon, patay na ang lolo. Hindi. Sinabi ko lang yon kasi nagkaroon kami ng pagtatalo noon. Mas pinili niya ang manirahan sa dati naming bahay sa gubat. At doon mabuhay ng parang sa isang ermitanyo. Sira ulo tong lolo nyo eh. Parang di galing sa earth. Nita, alam kong marami nang nagbago. Hindi kita masisisi kung talagang may galit ka pa sa akin, pero gusto kong malaman mo na hindi ako nagpunta dito para guluhin ang buhay mo o ng mga apo natin. Gusto ko lang kayong protektahan. Hay, Lube. Kung yan talaga ang pakay mo, sana noong ka pa bumalik, di sana naprotektahan mo ang anak natin. Hindi sana namatay si Arnel. Pero wala na eh. Maski magalit ako, di na yon may babalik. Kaya, total nandito ka na rin lang at may balak ang tulungan kami. Sige, tatanggapin ko na rin. Alang-alang sa kaligtasan ng mga bata. Maraming salamat. Hala, sige na. Halika na dito at sumabay ka na sa amin kumain. Ay, sige. Busog pa ako eh. Ay naku lolo, huwag mo subukan tumanggi. Baka mapalayas ka nang wala sa oras. Ha? Ganun ba? Ano ba ang ulam? Sige, kakain na ako. Masaya si Jenna nang makita na nilang nabuo ang kanilang pamilya sa katauhan ng kanyang lolo Lube. Hindi niya inaasahan yun, ngunit magaan ang kanyang pakiramdam sa matanda. Mas lalo pa siyang nakaramdam ng kasiyahan nang makita ang kakaibang ningning at saya sa mukha ng kanyang lola Nita. Di man magsalita ang dalawa, ramdam ng dalaga na nasasabik ang dalawa sa isa't isa. Ano bang sadya mo dito? Bakit nandito ka? Nandito ako para basbasan ang mga agimat na tanga ni Jenna. Mabuti yan. Talagang wala nang habas ang pambibiktima ng mga abwak dito sa baryo. Wala na silang takot. Dapat na talaga silang puksain. Pagkatapos ng hapunan ay lumabas sila sa harap ng bakuran at agad na sinimulan ng dalawang ritual. Nakalatag ang mga anting-anting at bunyal sa isang lamesa. Naunang dasalan ito ni Lola Nita at maya-maya hinipan niya ito ng 3 beses para sa proteksyon ng inilagay niyang dasal sa mga ito. Sumunod si Kalube. Binuhos niya ang asin sa tubig at inihanda ang mga sandata para sa mas masingsinang pagbabasbas. Kinuha niya ang punyal at inilublob sa tubig na yon. Tapos ay muling dinasalan ng mga sinaunang orasyon. Nang matapos ay ibinalik nila ito kay Jenna. Papasok na sana sila sa kanilang bahay nang biglang may narinig silang malakas na ingay sa likod. Ate, ang patibong! Agad silang pumunta sa likod bahay at tumambad sa kanila ang sirang patibong. Si Alfred ay napalapit sa bitag. Nanlaki ang mga mata nang makita ang mga bakas ng sariwang dugo sa paligid. Ate, tingnan mo to oh, may dugo! At para mga piraso ng balat ng bayawak. Dito galing ang abwak. Nahuli siya, pero nakatakas. Ibig sabihin, nasugatan siya. Isang mabuting senyales yan. Pero mas magiging delikado siya ngayon. Ang sugatang abwak ay mas mabagsik at mas galit. Nakahanda akong hanapin siya. Gaano man siya kalakas. O siya,
pumasok na kayo sa loob at ako na lamang ang magbabantay dito sa labas. Teka Lo, bakit naman po kayo magbabantay pa? Pwede naman ho kayo matulog sa kwarto, sa sala. Hindi na. Dito na lang ako. Hayaan nyo na siya dyan. Mas sanay siya sa ganyan sa kung saan-saan matulog. Ayaw niya ng komportable. Masanay na kayo sa lolo ninyo. Pumasok na nga ang tatlo sa kanilang bahay at naiwan sa labas sa matandang lalaki para magbantay. Samantala, habang nasa loob ng kanyang silid si Jenna, ay nag-iisip siya ng paraan para makalapit sa loob ng minahan. May pakiramdam siya kasing doon niya makikita ang mga sagot sa kanyang mga katanungan. Ngunit kahit makailang beses siyang mag-isip o magplano, alam ni Jenna na hindi talaga uubra ang kanyang mga plano. Mahigpit ang seguridad sa minahan at hindi basta-basta nagpapapasok ng sinuman, lalo na walang dahilan para makapasok. Paano kaya ako makakapasok dun nang walang nakakapansin? Nakatulugan na lang ng dalaga ang pag-iisip. Kinabukasan, nagising siya na may kausap ang kanyang lola sa sala. Agad niyang inayos ang kanyang sarili at saka lumabas ng kanyang silid. Naabutan niyang si Mang Manalo at ang kanyang lola na tila may malalim na pinag-uusapan. Mabuti naman at nagising ka na. Hinahanap ka pala nitong si Manolo. Nais ka daw niyang makausap. Para saan po? Ano pong kailangan niyo sa akin? Jenna, kulang kasi ako sa tauhan ngayong araw. Pwede bang pansamantala samahan mo itong kapatid mo sa trabaho? Biglang kumislap ang mga mata ni Jenna sa narinig. Yun na ang hinihintay niyang pagkakataon. Hindi niya lubos maisip na hindi naman pala siya mahihirapan sa planong pagpuslit sa minahan. Aba teka lang Manalo, nasisiraan ka ba ng bait? Babae ang apo ko tapos kukunin mong manggagawa sa minahan mo. Oo, lalaki yung umasta at pumorma. Pero babae pa rin siya kaya di tama ang inaasal mo. Alam ko naman yun, Dita. Kaso lang wala akong pagpipilian. Hindi ako maaaring kumuha lang ng kung sino-sino sa aking minahan. Kailangan ko yung tauhan na mapagkakatiwalaan. Kasi iha, pumayag ka na. Papayag po ako, Mang Manolo. Kasama ko naman si Alfred eh. Ate, sigurado ka? May pagpipilian ba tayo? Sige na po, Mang Manolo. At susunod na lang po kami sa inyo. Bueno. At nakakaintindihan na tayo. Hihintayin ko kayong dalawa sa minahan, ha? Pagkaalis ni Mang Manolo ay agad na naghanda ang magkapatid para pumasok. Pagpasok sa minahan ay marami ang mga lalaking naghihintay sa kanila. Sinalubong naman siya agad ni Mang Manolo. Nakangiti pa ito at tila masayang-masaya nang makita si Jenna. Mabuti naman at nakarating na kayo. Ito nga pala ang helmet at flashlight. Ikaw na bahalang gumabay sa iyong mga kasama. Huwag na po, may sarili naman po akong helmet. Ipagamit na lang po ninyo yan sa iba. Ang flashlight na lang po ang dadaling ko. Yan ba yung helmet ng tatay mo? Hindi po. Yung kay tatay nasa sementeryo na inilibing kasama ng ilan niyang gamit. Okay. Ay siya, sige. Iwan ko na kayo, ha? Alfred, ikaw na magsabi sa ate mo ng mga kailangan niyang gawin. Sige po, ako na pong bahala. Pagdating nila Jenna, Alfred at ilang kasamahang minero sa bukana ng tunnel, agad na tinruan ni Alfred ng kanyang ate na buksan ang helmet light. Pagkatapos ay sinilip nito ang loob para masigurong walang gumuhong bato sa daraanan. Dahan-dahan silang pumasok. Nang makapasok na ang dalawa sa loob ng tunnel, ay agad nilang napansin na hindi sumunod ang kanilang mga kasamang minero. Bago pa makapagtanong si Alfred, ay isinarado na ng mga ito ang lagusan palabas. Ganun na lamang ang takot ni Alfred, at si Jenna naramdaman na may mangyayaring hindi maganda. Sinetap na tayo. Halang talagang bituka na matandang ukluban na yon. Malamang kung ano mangyayari sa atin ngayon, yun din ang ginawa nila kay tatay. Pasasabugin nila tayo dito, ate?
Hanggang ngayon ba naniniwala ka pa rin sa ideyang kaya nagkapira-piraso ang bangkay ng tatay dahil nasabugan siya ng dinamita? Malamang sa malamang, kinain siya ng isang abwak, Alfred. At yun ang aalamin natin ngayon kung totoo. Ate, natatakot ako. Bakla ka ba? Ang arte mo eh. Sige na, ako nang bahala sa'yo. Ayaw kong sayangin ang larong ito. Sinimula ng Manolo na yan, tatapusin ko. Humanda sila. Agad inilabas ni Jen ang isang botelya ng langis na palihim na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo Lube. Isang espesyal na langis na makakatulong upang di sila agad maamoy ng anumang klase ng aswang, lalo na ng mga abwak. Agad nilang ipinahid doon sa buo nilang katawan. Inilabas na rin ng dalaga ang anting-anting at ang punyal na maingat nitong itinago sa loob ng kanyang damit. Naglakad sila sa makipot na daan. Maingat na sinundan ng bawat linya at direksyon. Palaging alerto sa tunog o ingay na maaring banta sa nagbabadyang panganib. Malayo na rin ang kanilang nalalakad nang bigla silang makarinig ng dalawang pamilyar na boses. Agad na sinyenyasan ni Jen ang kapatid na patayin ang ilaw ng kanilang helmet. Nakinig sila sa usapan ng mga yon. Malalim ang sugat na nakuha mo sa bitag, Marco. Mabuti pa dumito ka na muna. Tulad ng dati, may inihanda akong sorpresa sa'yo. Paparating na ang mga pagkain mo. Ubusin ko ang bawat laman nila. Ipagiganti ko si Mama na pinatay nila. Yung babae, yun ang dapat mong unahin dahil malakas siya at matalino kumpara sa kapatid niya. Kahit gaano pa siya kagaling, babae lang siya. Unti-unting sumilip si Jenna. Ngunit sa sandaling idinungaw niya ang ulo, kitang-kita niya ang kakaibang pagbabago kay Kapitan Marco. Dahan-dahang napunit ang suot nitong damit habang humahaba ang ilong at tumutulis ang mga kuko. Sa likuran, unti-unting tumutubo ang isang mahaba at makintab na buntot. Naging anyong bayawak ang kapitan. Agad na napahawak sa kanyang bibig ang dalaga upang pigilan ang sarili na mapasigaw. Magpakabusog ka ngayong gabi, anak, para mapaghandaan mo ang sandaling pagtatago dito sa butas. Pagkatapos noon ay tahimik na naglakad si Mang Manolo sa isang makitid na daan. Ula na Jenna ay may ibang daan na matanda palabas at papasok sa butas na yon sa minahan. Alfred, ikaw nang bahalang humabol dun sa matanda. Ako nang bahala sa abwak. Isang tango ang isinagot ni Alfred. Agad na kinuha ni Jen ang atensyon ng bayawak. Lumikha siya ng ingay upang sa kanya sumunod ito. Agad inihanda ng dalaga ang kanyang sarili. Humarap sa kanya ang abwak. May malalaki itong mata na tila nagliliwanag sa dilim. Inilabas nito ang pangil at naghintay ng tamang pagkakataon para umatake. Sige, lumapit ka. Subukan mo ako ngayon kung kaya mo. Lumikha ng ingay ang bayawak. Agad na napansin ni Jenna na inuuyam siya ng hayop. Biglang sumugod ang abwak ngunit bigla din itong tumigil nang makita ang agimat sa leeg ni Jenna. Para itong nasisilaw gayong hindi naman nagliliwanag ang suot niyang agimat. Napatras ang abwak. Mabilis na lumapit si Jenna patungo sa abwak at pinanatili na nakatutok ang agimat na kwintas dito. Nang nasa tamang distansya ay agad na inundayan niya ito ng saksak gamit ang pinagpalang punyal. Sa isang atake lang ay agad na nanghina ang kalaban. Sumigaw ito ng sumigaw hanggang sa bumalik sa taong anyo ang abwak. Tumambad ang katawan nitong hubad kay Jenna. May malaking sugat ito sa likod na tila unti-unting nasusunog. Ayop ka, Jenna! Ayop ka! Masayop ka. Masaol ka pa nga eh. Pinatay mo ang tatay ko. Kaya papatayin kita. Papatayin kita! Sumugod si Jenna at sa pamamagitan ng kanyang mabilis na galaw, itinaas niya ang punyal at sinaksakan siya ni Kapitan Marco. Para ito sa lahat ng naging biktima ninyo. Mga manloloko. Mga manggagamit. At higit sa lahat, isa kang perwisyo. Mamamatay tao! Isang saglit pa ay narinig na sa minahan ang malakas na atungal ni Marco.
hanggang sa tuluyan na nga itong nawala ng buhay. Agad na umalis si Jenna at sinundan ng kapatid. Nakita niya itong walang malay na nakahandusay sa tabi. Teka, anong ibig sabihin nito? Nasaan ang anak ko? Pinatay ko ng anak mo. At ikaw na ang susunod. Kailangan mong pagbayaran ng lahat ng ginawa mo. Sisiguraduhin ko na bangkay mo naman ang paglalamayan mamayang gabi. Wag! Nakikiusap ako! Wag! Huwag kang makiusap. Dahil tulad mo, hindi ako marunong makinig. Ang mga aswang na katulad nyo, dapat pinupuksa. Sandali! Nagkakamali ka! Hindi ako aswang! Isa lang akong ordinaryong tao! Sinungaling! Ipakita mo na ang kaliskis mo! Nagsasabi ako sa iyo ng totoo. Hindi ako aswang. Parang awa mo na. Huwag mo akong sasaktan. Makiusap ka sa kapwa mo, demonyo. Kayong dalawa ng halimaw mong anak. Agad na bumulagta sa lupa ang katawan ni Mang Manolo at mabilis na tinawag ni Jenna si Alfred. Alfred, gising na. Kailangan nating umalis dito. Hinawakan ni Jenna si Alfred at hinila ito palabas ng tunnel. Pagdating sa dulo, napagtanto nila na ang tunnel ay tumatago sa opisina ni Mang Manolo. Doon nakita ng dalawa ang imbakan ng mga malalakas na pasabog. Agad na pinulot ni Alfred ang isa at inon ng timer. Alam niyang tanging ang mga kasamang minero lamang kanina ang nasa minahan o marahil ay nagsiuwian na ang mga ito matapos ang inutos na trabaho sa kanila na matanda. Ang ikulong sila sa tunnel kasama ng abwak. 5 minuto, alam ni Alfred na sapat na yon para makalayo sila bago ang pagsabog. Nang makalayo sila, isang malaking pagsabog nga ang nangyari sa minahan. Nagulantang ang lahat sa baryo dahil sa lakas ng pagsabog. Nagkaroon na rin ng sunog pagkatapos. Nakamit na namin ng hustisya. Sa dami ng mga napatay ninyong mga hayop at tao. Kulang pa ang buhay ninyong mag-ama. Pambayad sa mga buhay na kinuha ninyo. Pagdating nila sa kubo ay nakita nilang naghihintay sa kanila ang Lola Nita at Lolo Lubi nila. Agad nilang niyakap ang mga ito at ibinalita ang kanilang naging tagumpay sa pagpatay ng abwak. Sa nangyaring investigasyon, lumabas na aksidente ang nangyari sa minahan na sanhi ng pagkamatay ng may-ari na sina Mang Manolo at Kapitan Marco. Walang lumitaw na saksi maski ang mga minero na nakasama ni Jenna at Alfred. Walang naglakas ng loob na magsabi ng katotohanan na posibleng may kinalaman ng magkapatid. Hindi na rin umusad ang kaso dahil nalaman din kalaunan na walang permit ang nasabing minahan ng ginto. Makalipas ng ilang buwan, matapos maisarado ang kaso, palihim na nakipagkita ang mga kasama nilang minero sa pamilya nila Jenna at humingi ng kapatawaran. At sila na rin ang nagsabi ng katotohanan sa tatlo na ang pagkamatay ni Arnel ay hindi aksidente at mas lalong hindi dahil sa dinamita. Sadyang ipinakain nito sa abwak ng tusong matanda na si Mang Manolo. Wakas! Oh, adobong kangkong na naman?